Daigdig, ang ating tahanan, isang maliit na bughaw na tuldok na lumulutang sa napakalawak na karagatan ng Kalawakan. Dito naninirahan ang lahat ng iyong nakilala, bawat taong nabuhay, bawat kwento na kailanman ay ikinuwento. Dito nagsisimula ang ating paglalakbay. Ngunit habang tayo'y umaangat mula sa ating atmosfera, lampas sa buwan, lagpas sa mga planetang pamilyar at sa araw, tayo'y lumulunsad sa isang dakilang paglalakbay. Isang paglalakbay upang maunawaan ang tunay na laki ng ating universo. Pagkalabas mula sa yakap ng daigdig, ang unang hinto sa ating kosmikong paglalakbay ay ang buwan. Humigit kumulang 384,440 kilometro ang layo. Isang distansyang napakalawak na kung magmamaneho ka ng kotse sa bilis na 100 kilometro kada oras, aabutin ka ng mahigit 160 araw upang makarating. Mula sa pananaw ng buwan, ang daigdig ay tila isang marupok na bituin, isang bola ng bughaw at lunti, nakaduyan sa itim na kalawakan. Isang tanawing nagbibigay ng mapagpakumbabang pag-unawa sa ating pag-iral. Ito ang daigdig mula sa buwan. Pagpatuloy natin ang ating paglalakbay palabas, ang susunod na hinto ay ang araw na matatagpuan sa tinatawag na isang astronomical unit mula sa daigdig. Ang unit na ito katumbas ng humigit kumulang 150 milyong kilometro ang ginagamit na panukat sa loob ng ating sistemang solar. Isipin mo ito, ang liwanag na bumibiyahe sa bilis na 300,000 kilometro bawat segundo ay nangangailangan ng 8 minuto at 20 segundo upang marating ang daigdig mula sa araw. Kung lilipad ka gamit ang isang komersyal na eroplano sa bilis na 100 kilometro kada oras, aabutin ka ng higit 19 na taon. Isang malinaw na paalala kung gaano kalawak ang espasyo, kahit sa loob pa lamang ng ating sariling sistema. Ang araw, isang nag-aapoy na higante ang nagbibigay ng buhay sa ating planeta. Mula rito, susunod nating pupuntahan ang ating pulang kapitbahay, ang Mars. Kapag pinakamalapit ito sa daigdig, nasa 54.6 na milyong kilometro ang layo. Ngunit kapag nasa magkabilang panig ng araw, maaaring umabot sa 401 milyong kilometro ang pagitan. Kung sasakay ka sa eroplano papuntang Mars, aabutin ka ng higit 50 taon. Ang lawak na ito ay isa sa mga pinakamalaking hamon sa eksplorasyong pangkalawakan. Ang mga rover at probe na ipinadala natin sa Mars ay hindi lang bumabagtas ng malayo, kundi humaharap din sa masalimuot na mga pagsubok dahil sa patuloy na pagbago ng distansya at paggalaw ng mga planeta. Tuloy-tuloy tayong lumalabas patungo sa pinakadulong bahagi ng ating solar system. Dito matatagpuan ang Neptune, ang malamig at malayong higanteng planeta. Nasa humigit kumulang 4.5 bilyong kilometro ito mula sa daigdig. Ang liwanag mula sa araw ay nangangailangan ng 4 na oras at 15 minuto para marating si Neptune. Ito'y isang patunay kung gaano kalawak ang ating solar system. Noong 1977, inilunsad ang Voyager 1, isang space probe na sumisimbolo sa walang sawang pag-usisa ng sangkatauhan. Sa mahigit 40 taon, nakapaglakbay na ito ng higit sa 22 bilyong kilometro mula sa daigdig. Ito ang pinakalayong bagay na gawa ng tao. Noong 1970, sa mungkahi ng astronomong si Carl Sagan, pinaharap ng Voyager 1 ang kanyang kamera pabalik sa daigdig upang kuhanan ito ng larawan. Ang sikat na pale blue dot. Mula sa layong humigit kumulang 6 na bilyong kilometro, ang ating planeta ay isa lamang malabong tuldok sa karagatan ng Kalawakan. Sa kanyang pagninilay, pinaalalahanan tayo ni Sagan na pangalagaan
at mahalin ang ating kaysa-isang tahanan. Sa pinakahuling hangganan ng ating solar system, naroon ang Oort cloud, isang napakalawak at pinalalagay na ulap ng mga nagyayelong bagay. Itinatayang umaabot ito sa 100,000 unit ng astronomical mula sa araw o halos 1.9 na light years. Ito na ang hangganan ng impluwensya ng araw kung saan nagsisimula ang tunay na interstellar space, ang kalawakang lagpas sa ating araw. Susunod nating puntahan ang Alpha Centauri, ang pinakamalapit na sistema ng bituin mula sa atin. Nasa layong 41.3 trilyong kilometro ito, katumbas ng 4.4 na light years. Sa kasalukuyang teknolohiya, ang isang spacecraft tulad ng Voyager na bumibiyahe sa 17 kilometro kada segundo ay kakailanganin ng 70,000 taon upang makarating doon. Ang sistemang ito ay naglalaman ng malalaking bituin at ang lawak nito ay nagpapakita kung gaano kahirap ang interstellar travel. Lumipat naman tayo sa mas malaking sukat. Ang ating galaxy, ang Milky Way. May habang humigit kumulang 100,000 taong liwanag, binubuo ito ng 100 bilyong bituin, bawat isa ay maaaring may sariling mga planeta. Sa loob ng malawak na kalawakang ito, may maliit na bola, ang human radio bubble. Halos 100 taong liwanag ang sukat. Ito ang saklaw ng ating mga radio at TV broadcast, ang bakas ng ating pag-iral. Lampas dito, tila ba hindi kailanman umiral ang sangkatauhan. Ang buong kasaysayan natin ay isang bulong lamang sa hangin ng kalawakan, hindi naririnig sa malalayong bituin. At kapag iniwan natin